Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ika-13 linggo sa karaniwang panahon na may temang ang halaga ng sakripisyo. Ang pagsasakatuparan sa kalooban ng Ama ang pangunahing layunin ni Jesus sa kanyang buhay. Ipinapakita sa Ebanghelyo ngayon ang determinasyon niyang magtungo sa Jerusalem, kung saan magaganap ang pagpapalaya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Walang makapipigil sa kanya kahit na ang di pagtanggap sa kanya ng mga Samaritano. Magsisiyo po ang lahat ng may kagalakan para sa simulan ng ating pagpapalaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa ngayon lahat. At sumunod. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Pati ang bawat isa, magandang umaga.
bawat isa at suplihan din natin ang ibig. So, lingid sa ating kalaman, tayo mga Pilipino ay matapang at likas sa ating kalooban. Tayo matapang, mapray, at ganun din mapagtanim ng galing. So sa pagbasa ngayon, higit sa lahat sa Ebanghelyo, ituturo sa atin ng ating Panginoon ang tama at ganap na pakikitungo natin sa ating kapwa. Ito'y malimit binabanggit sa Ebanghelyo, ito'y malimit binabanggit sa banal na kasulatan, ngunit malimit nating nalilimot o nililimot. Ang mahalagang utos ng ating Panginoon, ang higit sa lahat, ang utos ng pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Maging ang tao mang ito ang pinaka-makasalanan sa Diyos, dapat siyang ibigin. Sa tao, dapat siyang patayin. Ngunit sa Diyos ay ganap na pag-ibig ang ihahandog niya. Kaya mga kapatid, pumasok tayo sa pagdiriwang ito, buksan natin ang ating kalooban, buksan natin ang isipan sa mahalagang utos ng ating Panginoon at sa mahalagang aral na iiwan sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya't aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo hanggang sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ganun din, mahalagang araw nito ay birthday din ng ating obispo, si Bishop Camilo Balin. And so let us pray for his intentions and let us pray for him. Let us include all his prayers and intentions in this Mass. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag ng kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masak. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pagpili ng Diyos kay Eliseo bilang propeta upang maging kahalili ni Elias, iniwan ni Eliseo ang kaniyang dating buhay at nagpaalam sa magulang upang tumugon sa tawag ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel-Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aaral. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklog niya rito ang kanyang balaban. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro. Humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ibinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang buwan na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag.
diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matintinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malaga sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magtutulot ng ligayang walang hanggan. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliwanag ni San Pablo ang tunay na kahulugan ng kalayaan para sa isang Kristiyano. Ang Espiritu ang siyang pumapatnubay sa atin upang manatiling malaya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat at magbigay pugay sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinubo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritan sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nila Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang ugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon, samantalang naglalakad sila. May taong nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang sino mang nag-aaral at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Narito tayo ngayon upang sambahin ang Panginoon at higit sa lahat makinig sa Kanyang mga salita na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng mga pagbasa. So anong mensahe ng Panginoon sa atin? Anong nais ibigay ng Panginoon sa linggo ito o sa biyernes ito upang ibigay sa atin at higit sa lahat ay isabuhay natin sa mga susunod na araw ang mahalagang aral o ang mabuting balita na ipinahayag sa atin ng ating Panginoon. So narinig natin sa unang pagbasa, ito ay mula sa aklat ng mga hari. At ito ipinakita si Eliseo, pinili upang maging propeta. Siya ang magiging kahari ni Propeta Elias. Ayon sa sabi ng Panginoon. Kaya tumalima si Elias, hinanap niya si Eliseo at nakita niya at ibinigay sa kanya ang malaman. Tanda na ikaw ang hihiraming propeta. Anong sabi ni Eliseo? Uuwi muna po ako, magpapaalam ako. At umuwi nga siya. Anong ginawa niya? Nagpatay siya ng toro, niluto niya, at nagpakain siya. And what is significant in the first reading, sa pagluluto niya, ang ginamit niya ay yung pamatok na ginagamit niya sa pag-aaral at yung kanyang pang-aral.
Ubay na bato, nilalagay sa kalabaw o baka sa balikan. At yung araw na ginagamit. Anong ginawa niya? Ginawa niya ang panggato. At iniluto niya yung pagkain at pinakain niya lahat. Tanda na siya ay tatalima sa utos ng Panginoon bilang isang propeta. So iyon, ipinakita, tanda na iniwan ni Eliseo ang lahat at tumalima sa kalooban ng Diyos. So sa makatuwid, iniwanan niya na lahat, wala na siyang babalikan. Kailangan niyang gawin ang misyon na ipinagawa sa kanya. Kaya sinundog niya ang lahat ng mga bagay na ginagamit niya sa pag-aaral. Yung pamatok at ang aral. Ganon din sa ikalawang pagbasa, ito ay pinapahayag sa atin na ang bawat isa sa atin ay pinalaya ng Panginoon. Tayo lahat ay pinalaya ng Kristo upang tayo ay manatiling malaya. Kaya sabi niya, magpakatatag na kayo at huwag nang paalipin muli. Tinawag kayo upang maging malaya. At ano yung kalayaan na sinasabi niya? Ang kalayaan sa paggawa ng tama at mabuti. So we have our own freedom. And that is the freedom that is given to us by the Lord. Bawat isa sa ating malaya. Hindi tayo tau-tauhan ng Diyos. We are not at the puppet of the Lord. Na kung anong gusto niyang gawin, ay gagawin natin. God is a powerful God. He can control His creation. But because of the love of God, God has given us that freedom. And most of the time, we never and we do not use that freedom responsibly. So yung kalayaan natin, ginagamit ba natin ng may karampatang responsibilidad? Because most of the time, ginagamit natin sa masama. Kaya sinabi ni San Pablo, sabi niya, sapagat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. At ano yung pangungusap na sinasabi niya? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, tandaan natin, nauuwi sa isang pangungusap ang buong kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At kapag ito'y ginawa, ikaw ang pinakamalaya Kristiyano. Kaya sabi niya, ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, maububos kayo. Kaya, itimo natin sa isipan natin at damdamin natin ang sinabi ni San Pablo na ang kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So ang pamantayan ay ang sarili natin. Ngayon, narinig natin sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, higit sa lahat ang unang bahagi ng Ebanghelyo. Ang pagbasa ngayon ng Ebanghelyo, ito ay tungkol sa pagsunod kay Kristo. Ang tama at wastong pagtugon sa tawag ng Panginoon. Kaya ipinakita sa atin, higit sa lahat sa ikalawang pagbasa, ang mga taong tinawag ng Diyos at ang mga taong nag-volunteer, susunod ako sa iyo. At ang mga taong may dahilan, sunod nga, ngunit may dahilan sinabi sa Panginoon. Kaya ipiniliwanag ni Jesus, kung nais mong sumunod sa akin, iwan mo ang lahat. Ngunit ang unang bahagi ng Ebanghelyo, ito ang pangkaraniwang
karanasan ng mga taong sumusunod sa Panginoon. And what is that? The experience of rejection. Naranasan niyo na po ba na kayo ay ma-reject? Sa Tagalog, ipinagtabo yan. Tama ba? And what is your reaction when you are rejected by somebody or someone? What is the first reaction? Gaganti ako. Maghintay ka lang. Dadating din ang tamang panahon. You reject me. Kapag ikaw ang lumapit sa akin, definitely, I will reject you also. Bakit? Sapagkat sa unang pagbasa, bago pumunta si Jesus sa Jerusalem, pinakuna niya ang kanyang mga alagad. At sila'y dadaan ng Samaria. So alam natin ang merong hidwaan sa kasaysayan, ang Samaria at ang tinatawag na mga Hudyo. So nung malaman nila si Jesus ay dadaan doon, isang Hudyo. So noon naman wala sasakyan. Kaya kapag dadaan ka doon, ibig sabihin, maglalakad sila. At sa paglalakad nila ay milya-milya ang layo. At kapag inabot sila ng gabi, doon sila tutulog at doon sila titira. Kaya noong panahon na yun, dadaan sila ng Samaria patungo sa Jerusalem. At nang malaman ng mga Samaritano na dadaan si Jesus, hindi nila tinanggap. Hindi kayo pwede dito. Sapagkat kayo ay Hudyo. Kami ay Samaritano. So nung panahon na yun, may kanya-kanya. At hindi ka pwedeng pumasok sa lugar na yun. So iyon ang naging tinatawag na attitude ng mga Samaritano. At ito ay sa pamamagitan nila Santiago at Juan. Kaya't bumalik sila kay Jesus at sinabi, Panginoon, ayaw po tayong padaanin o manatili sa Samaria. Anong reaction ni Santiago at Juan? Panginoon, payag po ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? So we are rejected. Papayag ba kayo na we have to destroy them? Magdadasal kami upang bumaba ang apoy at sila ay pugnawin. What is the reaction of Jesus? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan ang dalawang alagad. Bakit kayo galit na galit? Pabayaan niyo sila. Ngunit anong sabi niya? Hindi niyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi iligtas sila. At anong ginawa nila? The best solution of Jesus, so we are rejected. At nagtungo sila sa ibang layo. So kumbaga sa galit sila. At galit ka rin. At kapag nagtakbo ang parehong galit, anong mangyayari? Away. And so they were rejected, but they humbly accepted that rejection. Kaya kung titignan natin, may tatlong tinatawag na mahalagang principles that we have to follow when we are rejected. It is not right to face anger
with anger. Kaya kapag nag-aaway kayong mag-asawa at galit siya, anong dapat mong gawin? Huwag mo nang tapatan ng galit din. At walang mangyayari. Anong sabi ni Jesus? Magtungo tayo sa ibang tayo. Ibig sabihin, pumunta ka sa ibang bahay. So kung galit siya, tumahimik ka muna. Palamigin mo muna siya. At kapag malamig na siya, saka kayo mag-usap. So it is not right to face anger with anger. And it is not good to confront hatred with hatred. Galit at galit, patayan ang mangyayari dyan. So it is not good to confront hatred with hatred. And we cannot correct mistake with another mistake. If you cannot beat them, join them. Wrong principle. And that is the best way that Jesus is telling us in the gospel. When we are confronted by these things. Kaya kung titignan natin, may kawikaan tayong mga Pilipino na sa palagay ko limot na natin. Ano yung kawikaan na sinasabi? Na kapag ikaw daw ay binato ng bato, anong gagawin? Saluhin mo. May nagsabi, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng durian. Kapag binato ka ng bato, kumuha ka ng tinapay na kasing tigas ng bato at ibato mo sa kanya. Kapag binato ka daw ng bato, kunin mo pati yung garapon ng palaman, ilagay mo sa tinapay at ihagis mo sa kanya. So mali yun. Ngunit ang tunay na kawikaan at sinasabing kasabihan, kapag binato ka ng bato, anong dapat gawin? Batuhin mo ng tinapay. Simpleng kasabihan, ngunit may malalim na pakahulugan. At nung nire-research ko itong kasabihan na ito, abay galing pala ito sa Biblia. Ito pala yung nakaugat sa salita ng Diyos. Bato at tinapay. Ano yung bato? Matigas, lalo kung may tulis-tulis pa. At kapag ibinato sa iyo, anong mangyayari? Masusugatan ka. There is pain. There is wound. And that would remain forever. At sa lumang tipan, bato ang ginagamit. Ang taong nagkasala, kahit hindi pa napatutunayan, babatuhin hanggang siya ay mamatay. Naalala niyo ba yung kwento ni Magdalena? Nang dinala siya kay Kristo. At lahat sila may hawak na bato upang siya'y batuhin. Ngunit anong sinabi ni Kristo? Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Walang bumato. So ang bato ay tanda ng kamatayan. It is a symbol of pain. It is a symbol of wound. But nung dumating si Kristo, He changed that stone
changed that stone into bread. You remember that? The temptation of Jesus. Turn that stone into bread. And even the Eucharist, we use bread. And what is a bread? Ang tinapay ay pagkain. It nourishes our own body. And the Eucharist is a bread, and it nourishes our own soul. So sa makatuwid, ang sinasabi na kapag ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Anong ibig sabihin nito? Sabi ko kanina, likas sa ating mga Pilipino na tayo'y matapang. Di atakbo. Matapang tayo. Likas sa atin, tayo, siguro hindi naman lahat, we have that pride in our own hearts. At likas sa atin ang mapagtanim ng galit. At meron din mapaghiganti. So sa makatwid, ang tinuturo ni Kristo sa araw na ito, na kapag ikaw ay binato ng bato, hindi ka tinanggap, huwag kang bumawi, huwag kang gumanti. Kung hindi tayo tinanggap dyan, gantihan natin ng tinapay. So sa makatuwid, kung tayo ay ginawan ng masama, anong dapat natin gusto? Hindi nyo alam. Anong dapat natin gawin? Gawan natin ng kabutihan. And that is Christian attitude. Kapag tayo ay ginawan ng masama, ibalik natin ang mabuti sa kapwa natin. Kapag sinabihan kang pangit ka, anong sasabihin mo? Salamat at nakita mo ang salamin. Ako ang salamin. Ang nakikita mo ay mukha mo. Sa pakatuwid, ikaw ang pangit. Kapag ikaw ay sinabihan ng masamang salita, bawian mo ng mabuting salita. Kapag ikaw ay ginawan ng masama, bawian mo ng mabuti. At sa pamamagitan nun, ikaw ay makikita at magliliwanag bilang isang Kristiyano. And that is the teaching of Jesus. Not only for you, but even for me. And that is for us. Na kung tayo ay ginawa ng masama, mabuti ang ibalik natin sa kapwa natin. Amen po ba? Mukhang ayaw niyo. Ha? So, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang kabutihan ng Diyos sa atin. Na kahit gaano man tayo masama, tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Kaya yung pagmamahal niya, suklian natin ng tunay at ganap na pagmamahal. Alam niyo po ba, wala tayong karapatang mabuhay. Kung gagawin ng Diyos lahat ng makasalanan o nagkasala, papatayin. Sa palagay niyo po ba may sisimba? Palagi ko wala ng tao dito. Pati ako wala na rin dito. And because of the graciousness of God, because of the mercy of God, God is giving us an opportunity to change our own life for the better. And it is God who is offering that mercy
compassion, and love. Amen. Kaya kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kapag ginawan ka ng masama, mabuti ang ibalik mo sa Kanya. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Sumasampalataya Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Gabriel Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinago sa krus, namatay, inilingin, nanako sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mali at nangamatay na tao, at sa buhay ng hanggan. Pagpati tinatawag ni Jesucristo ang bawat Kristiyano na sumunod sa Kanya ng buong puso. Hilingin natin sa amang makapangyarihan na puspusin tayo ng tapat at lakas para manatili tayong tapat sa Kanya. Idalangin natin, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong napakinggan. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway maging mabisang instrumento sila tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan, at dialogo, lalo na sa mga awa at dukha. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga bagong halal na opisyal sa pamahalaan, naway simulan nila ang proseso ng paghilom at pagpapatawad upang ang sambayanan ay magkaisa para sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa bawat pamilya, naway mapuspos sila ng pag-asa, pagkakaisa, at pagtitiwala kay Kristo na siyang patuloy na umaakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga kabataan na tinatawag sa buhay religyoso at pagpapari, naway tumugon sila sa tawag ng mabuting pastor. Manalangin tayo. Panginoon, kami pakinggan. Para sa aming lahat, naway maging karapat-dapat kami na tawaging mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagtanggap namin ng krus sa aming buhay at pagpapahalaga sa turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Idalangin natin ang mga pansarili natin na hiling. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mo kaming mga tapat na alagad ng iyong anak na si Jesucristo, na nabubuhay naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang ating pag-aari ay kalugdan ng Diyos sa mga kapapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalubong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay nito sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang naming kapangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay pinalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lulingling. Siya ang nagtanghal sa amin bilang libing hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasabit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang makalunta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga balogin upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumuyo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami masasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Di Francisco na aming Papa at Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapanin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng Malaberheng Maria, Ina ng Diyos, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipahayag natin ang lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at
kulang. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng isang libutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maingatan tayo ng kamuha ng ito ni Kristo, sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming kapangmahal, buhayin mo kami ng aming inihan at pinagsasaluhan upang kami pinagpulot sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon po ang lagi namin maiahalay sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for church announcements. Catechism Filipino Group. Registration for catechism classes for the Filipino children is ongoing. Children from 4 to 16 years old are encouraged to attend. Parents, please enroll your children for catechism. Forms are available at the Filipino Catechism Office. Please visit the office from 10 a.m. to 5 p.m. on Fridays. On Friday, 1st July 2016, there will be a Holy Spirit Mass at 3 p.m. in the main church. For all the Filipino Catechism children and teachers, the classes will be on 15 July 2016. The Filipino Catechism Group is also encouraging new volunteers and catechists to join for the new catechetical year 2016-2017. Those who are interested may contact the parish office. Mass wedding. The parish is organizing a mass wedding for the civilly married couples on 22nd October, Saturday. We encourage all civilly married couples to take this opportunity to solemnize their marriage in the church. You can register your names in the parish office to get the details of requirements. The last date of submission of all documents is on 15 July 2016. For further details, please refer to church notice board. Praise Fest. The next Fall Community Praise Fest in English led by El Shaddai Prayer Group will be held on 15 July, Friday, from 2 p.m. to 4:30 a.m. at this Oracle Hall. All parishioners and prayer groups and other community members are encouraged to attend. Holy Hour Adoration. 1st July is the first Friday of the month. The Eucharistic Adoration will be conducted at 2 p.m. in the main church. Marian Devotion, first Saturday. On every first Saturday of the month, as part of the Marian Devotion, we will conduct the Rosary with candlelight procession from the main church to the grotto. 2nd July is the first Saturday of the month. We invite all parishioners to participate in this devotion after the 7 p.m. Mass. Baptism Seminar. The next Baptism Seminar will be held on the 4th of July, Monday, at 7:45 p.m. at the Sacrament Chapel. Parents who want to baptize their children need to attend the seminar together with their godparents. Children's Retreat, 12 to 14 of July. A 3-day children's retreat titled Love Jesus, Live Jesus is organized by the parish. There will be a full-day event from 9 a.m. to 5 p.m. The retreat is open to all children aged 8 years and above. Father Isaac, a Salesian priest from India, will be conducting the retreat. Registration forms are available at the parish office. Parents, please encourage your children to participate. Summer Camp. The parish is organizing a summer camp for children from 16 July to 18 August 2016 in evenings from 4:30 p.m. to 8 p.m. Children between 6 to 16 years are eligible to participate in the summer camp. The camp will be conducted by Father Isaac. Details are available at the parish office. Parents, please register your children. Bishop Camilo's birthday. Today, we celebrate the birthday of His Lordship Bishop Camilo Gala. Please pray for his good health and fruitful mission. We will have cultural program at 7 p.m. in Seraphico. All parishioners are invited. If you have any questions and clarifications, please visit the parish office for the church announcements. Magsilud po ang lahat para sa panalangin para sa Jubileo ng Awa.
Panginoon Jesucristo, tinuruan kami maging maawain tulad ng Ama, at inigang sisimang nakita sa iyo ay nakikita sa Kanya. Mukhang may ipikita kami ng malinis na. Pinalalayan ang iyong giliw na pag-ibig sila sa iyo at iyo sa pagkainib sa salamin. Ang babae na naroon niya at si Magdalena sa pagkakang kaligaya sa mga bagay na lumilinis. Si Pedro na may naluwa tapos apat na dalawa at sa sarang titikang maghanap. Paraiso ang iyong pangako. Pagmagaran ay para sa ating pinagtutungkol ang salitang sa babae sa Samaritana ng iyong tinibuko. Kung hindi ko lamang ipinagkakaloob ng Diyos, ikaw ang nakikita ng naghihingin ng Ama, ang Diyos na nakikita ng kapangyarihan sa bawat nagpapatawad. Ang simbahan ay maging kamang nakikita ng mundo. Ang Panginoon niyang buhay at iniwalwalhatan. Niloob mo ang iyong kaloob ay mababati ng kahangahan upang makatama sila ng para sa kamanasan ng pagiging at kamamamahan. Nawa ang sinimang malapit sa kanila ay makatama ng pagtangkang, pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Isinusun mo ang iyong espiritu at papadalhan ng bawat isa sa amin ng kanyang pagbabago upang ang kabilay ng awa ay magiging panahon ng biyaya na dalumugas sa Panginoon at ang iyong simbahan na may pinababag sila ay may magiging lambuting malitas sa mga luha, ipahayag ang pagkalaya sa mga mapilin at inabi at papanuwanin ang paningin ng mga bulang. Inihiling ng Diyos sa tulong ng Maria, inanaaw sa iyo na buhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpagsasawalang hanggan. Amen. Inayayahan ko yung mga may birthday or special blessing. Ipanalangin natin ang mga kapatid natin. Pala at ng maging Diyos, hinihiling po namin ang iyong pagpapala sa mga kapatid namin mga natiriwa at iwang ng kanilang karapat. Naway pagpalain po sila ingatan at pagkalooban ng lahat ng biyaya, lalo higit ang kanilang mga kahilingan sa kanilang kalooban. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na kayo tayo sa pag-ibig ng Kristo. Salamat sa Diyos.